So, hello, what's up mga sangkay? Eto, pag-usapan po natin itong matinding pabahay ni PBBM. Eto kasi may pasabog na naman ngayon mga sangkay na mayroon na naman pong turn over tungkol po dito sa pangmalakasang pabahay ng administrasyon na to. Nako, pag-usapan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago natin ipagpatuloy ito, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo po ay 1.38 million subscribers na. Kaya man kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito na mga sangkay, pag-uusapan po natin itong matinding pabahay ng presidente ng Pilipinas. Naku po, maganda po itong pabahay niya. Ang tawag po dito mga sangkay ay 4PH program. Binansagan po itong pambansang pabahay para sa Pilipino. Housing 4PH program. Ayan mga sangkay. Yan po, isa po ito sa bahagi ng higanting mga proyekto ngayon ng ating pamahalaan mga sangkay. At itong project na to, kumbaga, wala pong binatbat dito yung mga nakaraang mga project, mga sangkay ng gobyerno na pabahay. Ito kasi ay nagpapatayo, no, sa tulong ng mga foreign investors na nagpapatayo po sila ng mga malalaking pabahay sa Pilipinas para sa mga Pilipinong nangangailangan po ng tirahan mga sangkay. Alam niyo naman po sa Pilipinas, di ba? Marami po sa ating mga kababayan talagang walang sariling tahanan. Parang ito po ang dahilan bakit ang mga Pinoy dito mga sangkay may mga pag-alagala lamang sa kalye kasi wala po silang sapat na kita o budget para po makabili ng sariling tahanan mga sangkay. Ngayon, ito po ang project ni PBBM. Ayon po dito, the city government of Bacolod has turned over its first housing units under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing 4PH program. Doon po ito sa Bacolod, mga sangkay. So, shoutout po sa mga kababayan po natin dyan. Ito hindi na po ito birong mga pabahay, mga sangkay, kasi ito po ay mga matatawag natin na mga malalawak na pabahay, kagaya po noong panahon ni Ferdinand D. Marcos. If you remember mga sangkay, na i-vlog po natin dito yung mga housing project noon ni Pangulong Ferdinand D. Marcos, mga malalawak kagaya po ng Bliss, di ba? Isa po yan sa mga malalaking project noon nila Madam Imelda Marcos at Ferdinand E. Marcos. At hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin yan mga sangkay. Ngayon ito, basahin po natin itong balita tungkol dyan. So, Bacolod turnover first 4PH building. Bago lang to mga sangkay. The city government of Bacolod has turned over its first housing units under the Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing 4PH program. In a release, the local government said they already distributed over 200 housing units for Building 1 of 4 of the Ascenso U-Home residences. This was in collaboration with Bacolod Housing Authority and WRS Holding Consortium. Ito po yung partner mga sangkay ng government, no? Tungkol po dito sa pabahay ng ating pamahalaan ngayon mga sangkay. Actually, gusto po nila ito isabatas. Nang sa ganon, itong programang ito hindi lamang po magpatuloy sa panahon ni PBBM kasi syempre ilang taon lang naman po ang pamahalaan natin ngayon under Marcos administration. We have just only 6 years, no? 6 na taon lamang po yan mga sangkay. Pagkatapos yan, iba na naman po ang mamumuno. So kung wala po, kung hindi isa sa batas ito, parang mangyayari mga sangkay, parang kay PBBM lang, no? Sayang. So, mas maganda maipagpatuloy ito para mawala talaga yung squatter sa Pilipinas. Bacolod Mayor, sabi po dito, Albi
Benitez said this would help in their goal of becoming a super city by combining innovation, collaboration, and the focus on uplifting lives. So ito po pala yung kanilang goal. Magkaroon po ng super city. Maganda po ito mga sangkay. Kasi i-combine po nila dito yung mga komunidad sa isang building lamang. The 4PH is the government's flagship housing project to provide affordable homes to Filipinos. Pero alam niyo mga sangkay, ang goal nga po nito nila noon mas marami. Kaya nga lang mga sangkay, nakita po nila na hindi po ganun kabilis humanap ng mga investor, no? Medyo matagal. Hindi po aabutin sa panahon ni PBBM. So, mas realistic. At ito ang kanilang ginawa, mga sanggay. Ito, noong 2022, ang Housing Department committed to building 1 million housing units annually to address the Philippines' 6.5 million backlog residential spaces. But Housing Secretary Jose Aguzar said the government slashed its housing target to 3 million units by the end of Marcos' term after realizing that it takes about a year for private developers to take loans from banks. Yun na po yung sinasabi po natin. So, dapat mga sangkay, yan po, milyong-milyong mga pabahay itong ipapatayo. Pero, nung na-realize po nila mga sangkay, ayon po dito, the government slashed its housing target to 3 million units by the end of Marcos' term after realizing that it takes about a year for private developers to take loans from banks. Pero hindi na rin po masama. Dahil sino bang presidente, mga sangkay, ang mayroong ganitong klaseng proyekto na ganito kalaki? Only this administration. Sabi ng iba, walang project, di ba? Meron pong project. Actually, mga higanti pong, isa po ito sa mga higanting proyekto ngayon ng ating pamahalaan. Okay? So, ito na. Tingnan po natin, mga sangkay, itong pabahay niya. Ayan po, makikita po natin. Ito po yan. Nakikita nyo na ba itong ganitong klaseng kalalaking pabahay, mga sangkay? Ito po ay ang high-rise residential building in Quezon City. So, ang tawag na po dito, high-rise, mga sangkay. No? Mga higanting proyekto na po ito ng pamahalaan. The Home Development Mutual Fund, known as Pag-ibig Fund, is urging housing developers to apply for the pambansang pabahay para sa Filipino Housing 4PH program. Actually, mga sangkay, lagi po natin nakikita to sa kakalsadahan na nag-aano sila. Nakalagay po doon na mag-apply yung mga Pilipinong wala pa pong tahanan na sarili, mga sangkay. Kasi makakatulong po talaga ito. This is the government's flagship housing project to provide affordable homes to Filipinos. Okay. At an online forum organized by the Subdivision and Housing Developers Association, Pag-ibig officials say they have allotted 250 billion for 4PH for the next 6 years. Ayan po, yung kanilang inilaan na budget. They said this will help many Filipinos to have a home of their own, and demand remains very high. Pag-ibig Fund committed to allocated 250 billion unit until 2028 under the Pag-ibig Direct Development Program. That's 250 billion for 6 years. That would mean 42 billion a year. And this will be on top of the amount that will allocated for our end user financing. So, I hope mga sangkay na itong mga kababayan po natin, mas lalo po natin maintindihan ngayon itong ginagawa ng ating pamahalaan. Kasi for the first time, ito po ay nangyari, mga sangkay, na magpatayo ng pabahay sa Pilipinas. Biruin nyo, mga sangkay, 3 million,
for 6 years na pabahay. Ganyan po karami ang ipapatayo ni PBBM para sa mga kababayan po natin, mga sangkay. Ganyan po ka-desperate ang ating pamahalaan ngayon na isaayos ang buhay ng mga Pilipino. No, hindi po ito biro, mga sangkay, na ginagawa ngayon ng pamahalaan kasi alam niyo na kawawa po, lalong-lalo na po sa Metro Manila. Ngayon, marami po sa mga kababayan po natin, mga sangkay. Actually, di lang naman Metro Manila. Iba pang mga syudad sa Visayas at Mindanao, marami pong squatter. Bakit? Wala kasing project na galing mismo sa pamahalaan na mga affordable na mga pabahay. So ngayon, nag-offer po ang pamahalaan, eto na, may pabahay para sa mga Pilipino na hindi na po kayo mahihirapan, mga sangkay, kumuha ng pabahay galing po sa mga oligarko, mga mayayamang tao na masyado pong pagkamahal-mahal na mga pabahay nila. So, ito na yon, mga sangkay. Tingnan nyo po itong ganitong klaseng kalalaking project. O, di ba? Yan po ay kay PBBM. Wala pong ibang nagpapatayo ng ganitong klaseng mga pabahay, kundi sa pamahalaan lamang po natin. Alright? So ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.